Ayan po, so ready na po ang bawat isa. So let's read po. Amen. And they continued steadfastly in the Colossians 2, prayer, being vigilant in it, thanksgiving, meanwhile praying also for us that God would open to us a door for the word, to speak the mystery of Christ, for which I am also chained, that I will make it manifest as I ought to speak. Amen. Lord, we thank you, we bless you. Holy Spirit, we invite you in our midst. Take control, Lord, for your message this evening. Lord, prepare our heart, O God, Panginoon, as we hear your message, Lord. In Jesus' name, amen and amen. Ayan po. Yung ating pong introduction. Prayer is not an activity, it is a devotion. Ayan. Pag activity po kasi, pwede natin niyang i-postpone. Ayan. Pwede nating i-cancel kasi mayroon tayong ibang gagawin. Amen? So, kaya prayer is not an activity. Amen? It's a devotion to God. Amen? Saglit po. Paano po ito? Itaas. Ay, opo. Opo. So, in devotion po is the posture po ng ating puso. Amen? Busy man tayo, distracted man tayo, problematic man tayo. Amen. Still, masaya man tayo, isali natin yon. Sometimes kasi pag masaya tayo, everything is well. Hindi kakalimutan nating mag-pray, mag-devotion sa Panginoon. Amen? So devotion, anumang situation meron tayo, we are in, tulad po ng kinanta natin kaniya, masaya man tayo, problemado man tayo. Ayan, aawit tayo sa Panginoon. Amen? Yung posture ng ating heart, yung commitment natin through prayer. Amen? So, kahit busy tayo, pagod tayo. Ayan. Dapat hindi natin makalimutan mag-pray. Amen? Dapat yun ang ating priority. Read the Word of God, pray, mag-meditate. Lagi yan sinasabi sa atin ni Pastor Roy. Salamat dun sa i-encourage niya sa atin to read His Word. Amen? Without His Word, prayer, no, kailangan natin ng Word, prayer, para tayo makapag-devotion sa Panginoon. Because it will come yung pong revelation ni Lord para sa atin. Ano yung dapat i-correct sa puso natin? Ito po yung heart level question. Is a prayer something I do when I have time or something I am devoted to? Pag meron lang ba tayong spare time, saka tayo magpipray? O depende sa mood natin? O depende rin sa schedule natin? Di ba po? So let's move. Many prayer pag may crisis. Sa kinanta natin kanina, di ba? Kahit anong pagsubok, no, kailangan natin purihin ang Panginoon, pasalamatan ang Panginoon, sabi doon. Hallelujah. No? Sometimes, sa crisis, sa fear, desperation, yan tayo namumblema sometimes. Pag may sickness na broke ako, financially broke, parang sometimes hindi na, dun lang tayo nakakapag-pray ng intimate sa Lord. Pagka fear ka naman, tulad po yung mga umaabot na sa 50 pataas, lalong-lalo na kung wala kang kasama, partner in life, marami kang negative things, no? Na sino mag-aalaga sa akin pag uwi ko ng Pilipinas? Alam mo yon, sino ang ano sa akin, medyo masungit pa naman ako ng konti. Sino kayang magtsatsaga sa akin? Amen? Ayan. So yung fear natin, no? Sometimes doon lang tayo tumututok, manalangin, lumuhod, umiyak sa Panginoon. Amen? And yung desperation. Kailangan mo ng pera, pambayad ng bahay or matrikula ng anak mo. Lalapitan ko ito.
Meron na tayong list sa ating mga kamay. We pray already. This person, alapitan ko si Minister Eric. Kasi alam ko, sahod nila ngayon. Ayan. Amen? And then, lumapit ka. Fail. Lumapit ka kay pastor. Si pastor siguro, baka... Ayan. Amen? So lahat na nung mga source mo, pinanalangin mo yun eh. But fail. Ano yung desperado ka ngayon? Saan ka pupunta? Last resort natin to pray to God. Amen? Yun yung problem. He is the last resort in anything that we do. Not only pray, anything that we do, last natin si Lord. Express not occasional moment. Next po. Early church, sa Acts po, 2, shows the early days of the church. No, sabi diyan, they are the growth po nila spiritually, no? They are excited. There is excitement sa puso nila in prayer and devotion. Amen? Yung visible power ni Lord nandoon sa kanila. The Holy Spirit within. Wala pong makapagpigil sa kanila. Amen? Ano man yung iharang sa kanila, ano man yung circumstances nila, wala pong makakapigil sa kanila. Still, they devote themselves to God bago po sila gumawa ng ministry nila. Amen? So there is a power. When we go first to the Lord and pray to God and devote ourselves to God, then there is a power on that. Amen? Then, before ministry become busy, believers become faithful. Yan po sila. Amen. Luke described them not as strategic, but devoted. Amen? So, bago po yung mga programs, ayan, yung mga ministry, hindi ko po sinabing bawal yon. Hindi po bawal yon. Amen? But still, we need to go first yung source na kailangan natin ng strength, kailangan natin ng comfort, doon natin matatagpuan yun sa Panginoon. Bago tayo lumakad, para makita natin yung fruits, para makita natin yung bunga ng mga ito. Amen? Sometimes sabi natin, bakit walang nangyayari? Diba? Bakit hindi nadadagdagan, Lord? Diba? Bakit hindi nasasagot yung prayer ko, Lord? Because may kulang. Hindi natin natatap si Lord. Hindi tayo nagkakaroon ng moment kay Lord, ng bonding kay Lord. Amen? Their strength came not from the activity, but from God. They trust God and they obey God. Amen? So Luke described them, no, as not as strategic, but devoted. Busy believers become faithful, spiritually led, and it was done by the power of God. Amen? So, early believers devoted themselves to teaching. Yan, lagi yan, si pastor. Amen? Grabe yung sampal dito eh. Mapula sa ano. Fellowship, breaking of bread, sabi yan sa Acts 2. Diba? So, may teaching, may fellowship, breaking of bread, and prayer. Amen? Even po doon sa Luke, sa first po nating series, doon sa prayer and fasting, nagre-reklamo doon si Martha, no, kay Jesus, si Mary. No, sabi niya, Jesus, tingnan mo naman tong kapatid kong si Mary, ayaw kong tulungan. But Jesus said, He chose the best of all. Amen? Yung word ni Lord, nandoon siya, nakinig siya kay Lord. Because He need that. Amen? And yun din yung kailangan po natin, mga kapatid. Let's hear from the Lord, no? That we can speak to Him because prayer is our communication to God. Amen? When we devote ourselves to prayer, then He will reveal something. Anak, Laarni, ito ka na eh. Meron ka ng pride. He will reveal, no? Sa atin. Ano ba yung ito na yung priority mo ngayon, anak eh.
wala ka ng devotion sa akin. Yan yung ipapakita niya. Ito na yung family mo na lang yung priority mo, hindi na ako. Sasabihin sa atin yan ni Lord. Sometimes we ignore it, no? But if we really sensitive and we kneel down to the Lord, He will reveal something to us. Amen po. Career, isa rin po yan. I-reveal yan sa atin ni Lord. Amen? When we devote ourselves to God. So let's take a look. When we devote to prayer, this is the mark, first mark of a devoted praying church. We are the church. You are the church. Sabi mo po sa katabi mo, tayo ang church. Amen? So we. Amen po? Kasi pag sinabi, ikaw ang church. No. Tayo na. We. Amen? So sabi diyan, steadfast commitment. Ito yung mahirap commitment. Diba? Amen? So sabi sa Acts 2:42, they continued steadfastly. Continued steadfastly, persist, to devote, remain. Pag sinabing remain ba, aalis. Diba? Mag-remain ka dyan. Mag-stay ka dyan. And pray, devote yourselves to me. Amen po? Steadfastly. Amen? Faithful, without quitting. Amen? So hindi tayo magkukwit. We'll still remain and steadfastly commune with God. Prayer was fundamental, not seasonal. Early church prayer was the foundation of their faith to God. Amen? Their ministry, no? Just like, parang ganito po, when we build, yung mga builder po ng houses, pag nag-build po yan ng house at wala yung matibay na foundation, what will happen? It will collapse. Amen? It will collapse. It will not stand. That's why the house needs a foundation. Ganon din po tayo. Every time we hear sa ating mga pastor na the backbone of the church is prayer. Amen? Lagi natin yan naririnig. No? Prayer is the foundation of our faith in God. Amen? GCI started po ng prayer. Kaya tayo nandito ngayon. Ako po ang isa doon sa nag-benefit nun. They prayed, iilan lang sila, they prayed, at ayan na. Amen? May iba-iba ng center. Amen? They prayed. That's why we are here. We are not accidentally here. The Lord pick you. Minister Gay pick you. Brother Reggie, he pick you. Everyone, God's pick us where we are before, doon sa magulong buhay. Amen? So, GCI, no? Prayer is not seasonal. Because when we pray, amen? Pag may crisis lang ba? O pag kumbenyente lang tayo, kaya tayo magpipray. So, hindi po siya seasonal. Sa ating devotion sa Lord, we need a relationship. Consistency requires po yun. Amen? Kahit po sa magkaibigan, kapag ang kaibigan mong sinasabi ay emergency ka lang tatawagan, it's not a friendship. Amen po? Sa mag-asawa, amen? Kapag kayong dalawang mag-asawa, wala na kayong bonding, wala na kayong balitaan sa isa't isa. Even sa mga anak po. Amen? Then, doon nagkakaroon ng problema. Yung dating ang tamis-tamis na pagsasamahan ninyo at ayaw kayong mapagbitaw dahil wala na yung bonding, no, yung excitement, no, hindi na kayo nakapag-spend together. Doon nagkakaroon ng pagkasira ng pamilya. Di ba po, mga kapatid? So that's, the Lord wants us to be like that. Yung magkaroon po tayo ng consistency sa Kanya in prayer. Amen? So,
sa family din natin, ganon. Sa mga anak din po, ng may mga anak po dito. Amen? Kailangan ng bonding, kailangan ng fellowship. Ganon din po sa ano po ng Panginoon. Amen? That's why our relationship with God needs continual commitment. Sabihin po natin, continual commitment to God. Amen? So hindi naman sinabi diyan na 24 hours tayong mag-pray tulad po nung sinabi ni Minister Gert last Friday na 24 hours ka na naka-kneel down diyan. No, it's not like that. Amen? Parang ganito lang po. We really need to pray a devoted prayer to God. Mahalaga po yan. It's essential. Sa work na lang natin. Pagka, kunwari ang work po ninyo ay para po sa amin, 7:30 to 3:25. Pag na-late po ako dyan, kailangan ko maglaan ng time, tama po ba? Pag na-late ako dyan, yung late ko kakaltasin ng AUS. Pag ngayon, dahil hindi ako pumasok ng isang araw, kakaltasin din, tama po ba? Mawawalan tayo. Kaya ngayon, naglaan tayo ng time para pag pumasok tayo early, uuwi din tayo ng same time, pagdating ng end of the month, meron tayong full, complete salary. Tama po ba? Yun yung benefit natin. Nagbibigay tayo ng time sa ating work. Ang haba nun. Diba? Si Lord, give me time. Amen? Hindi niya sinabing 24 hours tayong manalangin. No. Just give me time. Makipagniig ka sa akin, anak. Makipagniig kayo sa akin. Sabi ng Panginoon. Amen? When we pray to God devotedly, consistently, we commit ourselves to God. Sinong unang nagbe-benefit? Tayo po. At hindi lang tayo, pati yung pamilya natin, pati yung mga nasasakupan natin, they benefit. Amen po? Hallelujah. Sabi niya sa 1 Thessalonians 5:17, pray continually. Amen? Continually. Amen? Hindi man sabi diyan 24/7. Give me time. Amen? Sa Panginoon. May illustration po si George Mueller. Ayan, grabe po yung buhay niya. Amen? Drunkard, gambler, liar. Siya. Amen? But, nang siya ay makakilala sa Panginoon, God changed him. No? In his early time, in his ministry, no, nag-ano po siya, ang tawag dito, hindi po siya nag-aas ng money. Amen? Sa kanyang orphans. No, he has 10,000 orphans. Amen? But first, 300 lang po muna. Amen? So he prayed for that. No, but he never asked anyone or solicit, na mag-solicit ng money para merong mailagay sa orphanage niya. Amen? So he just prayed. One morning daw po, sabi doon, he laid down all the plates. Empty. Walang pagkain. Breakfast. Walang milk, walang food, walang bread. He gathered all the orphan children and prayed. Ibig sabihin, naririnig po, tama po ba? When he prayed with the children, means maririnig ng mga bata. Tiyak, mag-amen pa. Baka nga iba doon na mga bata, bakit walang pagkain? Di naman din nagluto. Siyempre, nakita din nila yon, di ba? But, even siguro yung mga bata doon, they prayed also na magkaroon sila ng pagkain. Amen? So, the children also heard his voice to pray again and again for the food na merong dumating. Ang sabi niya doon, Father, he acknowledged God first. He called him Father. Ibig sabihin, may communication, may relationship. Sabi niya, Father, we thank you for the food you are about to provide or give. Hallelujah. What a faith.
Maglatag ka ng plato dyan, walang pagkain, walang niluto sa kusina. Paano magkakaroon? But that is his faith. At tiyak din yung mga batang nananalangin doon, and they are really also crying to God, wala kami pagkain, Lord. And when they say, Amen, then the Lord, merong, ginamit, compel. God compelled the man, na baker, na mag-bake ng extra bread para ibigay sa kanila. Nag-knock and opened the door and there is a bread for them. And then yung milk, no, nasiraan sa tapat pa nila, no, and then also they provide milk for them. Grabe si Lord. Hallelujah. Hallelujah. We have to acknowledge first the Lord and we have to thank the Lord kahit wala pa nangyayari dun sa ating prayer. Amen? Hindi pa na-answer. Pinag-pray mo ngayon, then tomorrow, ipag-pray mo, thank God. Amen? Every time po, Pastora Faustina, every time told us, Mama, I need prayer. Pray for me. He said, lagi niya sasabihin, just worship the Lord. Just thank God. Just praise God. Then sabi ko, ano ba klase yan? Praise the Lord. Ito nga yung ito yung urgent, Mama. But sasabihin niya sa amin, just praise God. He already did it. Lagi po niya yung sinasabi sa amin. So now, brethren, I'm sharing this to you. Anytime when something happen, pag sinabi mo, Abba Father, Jesus, thank you. Wala pang nangyari. Wala pang nabago sa sitwasyon natin. Do you think yung nag-create ng langit at lupa at nag-provide sa atin ng everything, walang gagawin sa sitwasyon mo at sitwasyon ko? That is impossible. He will do something. He will provide whatever you need and what I need. Amen? When we praise God, si Sis Gina, ito si Gina, ang anak kong si Gina, sabi niya, thank you, wala pa naman akong ginagawa, nagti-thank you na siya. Sa palagay mo, kapatid, hindi gagawa ang Panginoon para kay Sis Gina dun sa kanyang ina-answer. At sa ating lahat. Amen? He will do something but He wants us to come and talk to Him personally. We have a relationship with Him. Hallelujah. Sabi ni Mueller, diyan, the beginning of anxiety is the end of faith. And the beginning of true faith is the end of anxiety. Amen? Hallelujah. Pag ang anxiety na po ay nabalot tayo niyan, nandiyan dyan ng fear, nandiyan dyan na ang doubt, nandiyan dyan na nasishake na yung faith natin. Because yun na yung malaki sa atin, nabalot na tayo eh. When you have fear and doubt, do you think makakakita ka pa ng hope? Wala na, di ba? That's why it waken our faith. Hallelujah. But the beginning of true faith, no? True faith is the end of anxiety. Amen? Because yung genuine faith natin sa Panginoon, it brings peace, hope, and trust sa Panginoon. Hallelujah. Si Mueller po, hindi dahil sa kanyang pagpipray, he is a powerful dahil malakas yung boses niya, mga kapatid. No. He was powerful because he devoted, to prayer. Hallelujah. He devote himself to prayer. Anything po, pati po yung paggawa ng mga pipeline na na-broke, he pray for that. He really pray for that. So, any single thing po sa buhay natin, tingin natin, simple lang naman to, kaya ko to eh. Diba? Sometimes ganun tayo eh. Kaya ko naman to, kaya hindi na natin i-include si Lord. But siya, pipe. He included the Lord. No, Lord, mag-send ka ng mag-aayos nito. Hallelujah. Nung mabasa ko po yun, sabi ko, grabe talaga si Lord. No? Sabi ko, sometimes we forget it. No, we know it, but sometimes we forget it because itong ating ano lang ba minsan natatandaan yan. Kahit nga ito paglabas natin dyan, isa lang matatandaan natin o 3, 5. Di ba po? Kaya kailangan continually. Hallelujah. And second, sabi doon, devoted praying church is a watchful perseverance. Hallelujah. Sa Colossians 4:2, continually
Continue earnestly in prayer, being vigilant in it with thanksgiving. Vigilant, sabi doon, to stay awake, remain alert, guard against drift, to keep watch. Hallelujah. Being vigilant. Amen? So tulad po ng last time na ni Pastor, sabi doon, there is a spiritual realm na hindi natin nakikita. Amen? So, unless we are devoted in prayer and then tsaka po mag-activate yung power ni Lord in spiritual realm. Amen? Then doon natin makikita yung manifestation doon sa prayer natin. Amen? So, pag sinabing be vigilant, hindi yan tutulog-tulog. Hindi rin lulugo-lugo. Amen? So means awake. Hindi naman, sabi ko na, matulog ka. Kailangan din ng tulog. Amen? Pero hindi yan 24 hours na lagi kang awake. Hindi ibig sabihin na ganon. Amen po? So, ilang oras po ang biyahe sa mga tirahan mo at accommodation? Ay, accommodation mo sa trabaho, ilang oras po? 30 minutes po? 15 minutes? Lalo na po sa umaga, di ba? Ayan. Kasi minsan, when we set time ng oras sa Lord, Lord, gusto ko mag-pray ng 4 o'clock. Kasi ang bus dadating pa ng 6. Magsiset tayo ng time. But the enemy will do something para tayo hindi maka-pray on that. Amen? We have to break that. Amen? So now, nandoon ka na sa sa sasakyan. No, hindi ka nakapag-pray doon kasi gumawa ng something ang enemy na pasarap ang tulog mo, no? Yung alarm mo mali pala yung date na nilagay mo doon ng time naka PM pala imbis na AM, hindi na di ba? So hindi ka ngayon nakapag-pray. So let's see. Nasa bus ka. 15 minutes you can pray. You can read even Bible on 15 minutes. Amen po ba? Sometimes si Lord yung isang word lang grabe na yung i-impress sa atin eh. Because the enemy know that when we go to prayer, he is afraid he will tremble, Baba. Amen? He will tremble. Amen? He will be afraid on us. That's why he don't want us to pray. Kaya gagawa siya ng kaparaanan para hindi ka makapag-pray. Para hindi ako makapag-pray. Amen? So, prayer must be intentional, not accidental. Ay, bago pa wala ako pumunta doon. Essential po ang prayer. Parang katulad din yan. Yung inhale, inhale. Exhale. Pagka hindi ka po nag-exhale, nag-inhale ka lang, essential po siya. Di ba? Kailangan mo mag-exhale. So we need that. Ganun po ang prayer. We need it. Every day po sa ating buhay. Amen? Hindi naman sinabi ni Lord, babalik ako uli doon. Hindi sinabi ni Lord na 24 hours kang mag-pray. Kasi gagawa ang kaaway talaga dyan na hindi ka makapag-pray. Amen? So, prayer must be intentional, not accidental. Amen? Intentional prayer, you focus sincerely. Amen? So, hindi lang yung basta nag-utter ka ng prayer and then tapos na. But, intentional means you go into communication, you enter into the communication of God deeper para marinig natin yung boses niya. Hindi lang yung kung ano lang yung mga sinabi natin. Kailangan nating makinig yung communion natin sa Panginoon. When we focus in prayer, sincerely, we listen. Kung ano yung instruction niya sa atin, kaya minsan nagkakamali tayo, we pray, agad-agad na umalis na tayo, may instruction pa pala si Lord. Hindi natin ngayon nakuha yung instruction ni Lord, then we fail. Diba po? Madalas na-fail tayo kasi Lord, nag-pray naman ako sa iyo, bakit itong naging nangyari? Kasi nagmadali tayo, kapatid. Amen? The Lord wants us to devote ourselves. Bigay talaga tayo ng time sa Kanya. Sometimes the Lord is silent. No, sometimes the Lord is silent. Hindi ibig sabihin wala siya diyan, hindi siya tumugon sa atin. Amen? But still, we have to go back again and ask Him, Lord, ano ba talaga? So hindi tayo magmamadali. Any decision, malaking decision, small decision, we need to give to God. Amen? We pray.
And we seek God guidance. We pray for others. Amen? At magpasalamat sa Panginoon. Accidental prayer ay ganito po. Distracted ka? No? Distracted tayo. Casual lang yung prayer natin. Na-utter mo lang, pero wala sa puso natin. Amen? Nagiging routine na lang. Sometimes. Imbis na yung prayer natin ay magkaroon ng communication sa Panginoon, no. Amen? Halimbawa po, nagawa ko po ito madalas po. Amen? Bedtime. Ayan. Thank you, Lord. Sa maghapon sa pag-iingat mo. Naku, nakalimutan na. Minsan gigisingin ka ni Lord, ay naku Lord, hindi ko natapos yung prayer ko, wala nang amen. Hindi pa tapos kasi nag-thank you pa lang ako wala pa. 'Di ba? Wala pa yung revelation niya, sino yung mga i-include ko doon sa prayer ko bago ako matulog. 'Di ba? Sabi ko, magigising ka, magugulat ka. Ginising ka ni Lord, wala pa yung amen natin. Amen? Natapos na tayo. Amen? So we need po, with the help of the Holy Spirit. Amen? And then, katulad po ni Daniel, no? Pinagbawal po sa time na yon na bawal silang manalangin only kay King Darius. But Daniel prayed 3 times a day. Kahit bawal yan, he prayed continually, devotedly, a regular discipline. He prayed kaliwali. Sabi ni Daniel, basta ako, magpipray ako. Nagpipray siya, even wala pa yung kanyang magiging problema dun sa Lions Den. Nagpipray na siya continually, devotedly, consistently. Yung commitment niya sa Panginoon, nandoon. Amen? So dumating si Lions Den, and alam naman natin yung nangyaring story. Amen? Consistently. Devotion is proven in consistent, not crisis. Amen? So si Daniel, nagpipray na siya continuously, no, wala pa yung kanyang problema doon. Amen? Nung nagkaroon ng another problem, nung sinabi, bawal kayong mag-pray kahit kanino, only kay King Darius. He don't care, mga kapatid. He don't care. I will pray. Sabi nila, I will pray to God. No? Kasi yun, dun siya kumukuha ng strength. Yun ang kanyang protection. Amen? Dapat ganun din tayo. Sometimes we really forget that kung gaano ka-powerful yung prayer sa buhay natin at sa buhay ng bawat believers. Amen? He endure every day. Daniel endure every day. Amen? He prayed every day, 3 times a day. Consistent yan. Sometimes sa atin, meron din tayong 3 beses manalangin. Regular yon. Ano po yon? Yung lagi nating pananalangin na regular, hindi natin nakakalimutan. Minsan lang natin makalimutan sa pagkain, di ba? 3 times yon. Pero, parang nagiging, Lord, salamat sa pagkain ito. Wala na dun sa puso, just you utter. Because it's become a routine. Routine. Wala na yung heart. Really, we really thank God that He provided us food in our table, in our family. Amen? Wala na. Sometimes, sa pulpo ako dito, sabi ko sa mga kasamba, kay G, tapos pag pumunta Sis Opel doon, Sis Lucy, sige na, i-pray nyo na yung pagkain. So mag-start po silang mag-pray, sige, punta ako sa kusina. Nasaan naman yung respeto doon? Grabe po, sabi ko, Lord, ano ba yan? Diba? Sometimes dito sa church, bilis na, i-pray mo na yung pagkain. Minsan nga, mag-isa ka lang nagpe-pray, wala nang nag-amen. Pinray mo na kasi para makauwi na. Diba? Nasaan? Nasaan na yung respeto natin? Yung reverence natin sa Panginoon? Yun ay 3 times. Hindi natin yung nakakalimutan. Bibihira, mga kapatid. Bibihira. Amen po. Then this is a reminder for us. Amen? And next, 3, malapit na po. 3, participate in God's mission.
Amen? So this is also part, a devoted praying church is participate in God's mission. In Colossians 4:3-4, prayer opens door for the word. Devoted prayer is kingdom-centered, not self-centered. Amen? So kingdom-centered, we focus to God's will, His purpose, and advancement to His kingdom on earth. Amen? So, our prayer life, dapat ganito. No? Instead of asking our personal needs, madalas ganito tayo, yung needs muna natin. No? We have to ask God, let the Holy Spirit help us that, Lord, give us wisdom. Hindi lang po tayo, yung ating pamilya, yung sa ating mga workplaces, yung ating friends, community, government leaders, di ba po? Dapat isinasama natin sila. Serving other people. Amen? Helping others na wala kang hinihintay na kapalit. Or you serve hindi para mapuri ka. Amen? You serve because you serve to God and you want to please God, not to please men. Amen? Hindi po natin kailangan yon. Amen? Hallelujah. Kasi pag yun ang ating magiging rason, masasaktan po tayo. Mawawala tayo sa Panginoon. Amen? Evangelism. Share the gospel. Amen? Pag may pagkakataon, mag-share po tayo. Minsan nahiya tayo or minsan natatakot tayo. But when we really open our mouth, then magugulat ka na lang eh. Amen? Kasi nandiyan na si Lord. Si Lord na yung bahalang magsabi sa'yo. Yung self-centered na prayer, ganito yon. Lord, I want this. I need this. Do this. I want success. I want my needs to be answered, Lord. Sa atin lang. Yaan yung self-centered. But God-centered ay ganito. Meron akong tanong. Did you experience na you want to pray for your own needs? Tayo, minsan nakakalimutan nating ipag-pray yung mga needs natin. And then on that time, when you go to prayer, you want to pray. And then sasabihin sa'yo ni Lord, may urgent call. Si Lord sa'yo. Sasabihin niya, isa-isang tabi mo muna yan, unahin mo to. He will instruct you to pray for this person, to pray for this family, to pray for this pastor. Then sabi mo, Lord, makikipagtalo ka pa kay Lord. Lord naman ngayon ko nga lang ipagpipray ng intently itong aking concern eh. May concern ako, Lord. But the Lord will call you. He has an urgent calling na ipag-pray mo ang taong ito. Hindi yung concern mo. Because when you pray for somebody, the Lord will take care of your concerns. Hallelujah. Amen? So, sabi doon, i-participate in the God's mission when we pray as a church. Sabi diyan, Lord, send me. Lord, open doors. Lord, use me. Gusto ko yon muna. Use me. Ganyan natin personal. Use me. Ayan, eto na. Sinong may gusto niyan? Wala po, di ba? Walang nag-volunteer niyan. Lord, send me. Walang nag-volunteer. Amen? Then, sino po yung gusto ng blessing? Pakitaas ang kamay. Gusto ko po ng kamay. No, yung iba ayaw ng blessing. Sige, kayo rin. Natakot sila. Ayan. Madalas ganito eh. Open doors, sabi dyan. Lord, open doors, opportunities. Kadalasan, we are selective. We pick what we want. Ano kaya yon? Let's see po kung ano-ano yon. Open door, sabi? Blessing, like salary increment. We want that. Di ba po? We like that. We love it. No? Bonuses. Yes. Then, lalo-lalo na, promotion sa work. Amen? Gusto natin yon. Amen. But, yan yung kinukolekta natin. Pagdating sa open door. Open the opportunities, Lord, for salary increment, bonuses, di ba? But, pag sinabi ng
open doors for God's plan, for God's mission, patay. Eto na, di ba? Ministry, service, growth. Ayaw po natin because this is sacrifice. There is a sacrifice, there is a responsibility, and more deeper po, yung commitment. Amen? Pag si Pastor Roy po ay nag-post sa group training, sino po nag-volunteer? Wala po, di ba? Dahil sasabihin nyo, Sister La Arnie, may fee kasi. Ako din naman, wala din akong budget, Pastor, pasensya na. Wala kaming budget, Sis La Arnie. Sabihin nyo sa akin, yes, I understand. Ako din po, wala ding budget. But tignan po natin in one part. Dun, dahil wala tayong budget, tignan natin dun sa hindi natin kailangan ng budget. Amen? Open doors of God's plan and mission. Let's see kung alin po dito. Meron tayong all workers meeting. Free. Free transportation. Free food. Minsan siniserve pa sa atin, hindi na tayo magluluto. Diba? So hindi natin kailangan ng fee. Free. Sabihin nyo nga po, free. Free yun. All workers meeting. Part ka nun, kapatid. Part ako nun, part kayo nun. Amen? Ano pa? LG. LG rally o kung ano pa man. CPM. Corporate prayer meeting. Part ka po nun, kapatid. Amen? Sa pool din po ako dito. Amen? May food na, may free transportation na, but nasaan tayo? Minsan ang ating excuse ay ito. Ngayon, kapatid, wala kang excuse kasi may free na, free transportation, free. So, in this time, no, free ang CPM, free ang prayer meeting, amen, free ang all workers meeting. Ayan, kapatid, pag yan naging consistent tayo, we are developing, no, yung ating commitment sa Panginoon. Amen? Because kung wala ka dyan, parang ngayon lang, pag nawala si Brother Reggie diyan, sa all workers meeting, may kulang. Tama po ba? May gap. May empty. Then, ang kaaway papasok. Anong ibinalita doon? Sa all workers meeting. Iba ngayon ang pakinig mo. Diba? But when you are present, whatever that others receive, and inopen ni Lord, yung understanding mo, there's a revelation ni Lord, ano man yung ipipresent niya sa'yo, ano man yung na-prepare niya para sa'yo, all workers man yan, CPM man yan, prayer meeting man yan, LG man yan, matri-receive natin. Hindi, ito lang, kung ano lang ipinaabot sa atin. Amen po ba? Lahat po tayo, hindi exempted dito. Amen? But salamat, sabi mo sa katabi mo, wala na tayong excuse, brother and sister. So ngayon, God, Lord, use me. Because we will surrender already sa Panginoon. Amen? So ano man yung hindrances, the Lord will break it because yun ang ating sa Panginoon. Amen? So, part tayo ng God's mission, mga kapatid. Ayan, final na. Conclusion. Amen. Part ka, sabi mo, part tayo, kapatid. In God's mission. Amen? So, devoted prayer. Hindi po yan. Next po, conclusion. Ayan, conclusion na. Ayan. Not how long I do pray, but am I devoted to prayer? Devotion remains when feelings fade. Amen? So, nasa ganun ka mang ka-high level ng spiritual mo, when it fades, unti-unti yan, still you will remain in your devotion with God. Kasi kailangan nating mag-recharge. Katulad nung sabi ni Minister Gay, pag walang internet, naghahanap tayo ng internet. Amen? Ng signal. Ganun natin
Ano yung cellphone natin? Pag naiwan natin yung cellphone natin, naiwan ko yung cellphone ko, para tayong hindi mapakali. Amen? Dapat ganun din tayo sa prayer, hindi ako nakapag-pray. Amen? Hallelujah. This is a reminder for us, mga kapatid. Amen? A devoted praying church never lacks God's presence and direction. Amen? Ida-direct niya tayo sa magandang path. Amen? So this message po, mga kapatid, hindi ito na message nung last week, nung Friday, at ngayon para po i-condemn niya tayo. No, it's not. Amen? Narinig po natin ang mensaheng ito para i-correct niya tayo, itama niya tayo, para ma-improve yung ating relationship sa Kanya. Amen? So, babalikan ko po yung unang question kanina, yung heart level question. Is prayer something I do when I have time, or something I am devoted to? Ngayon, mga kapatid, let us reflect. Hindi ko po alam sa inyo. Ayan, so let us reflect and ask God to help us to be more devoted and committed in prayer, no? Not only when we have time, but seek the help of the Holy Spirit to remind us. Always make time for prayer. Hallelujah. Hallelujah. So, as I make po yung ating activation on this, I just want you to think right now. The Holy Spirit is here. I want you to think yung pinakamagandang upuan. Yung pinakamaganda sa paningin mong upuan. No? Sa mga oras na ito, as the Holy Spirit, narinig natin ang mensaheng ito, He is not condemning us, but He wants us to excel yung ating relationship sa Kanya. Walang ibang magbe-benefit nun, mga kapatid, kung hindi tayo din. Amen? So, think yung pinakamagandang chair that you offer to God and put that you imagine a chair po diyan sa inyong harapan right now. Think, i-offer natin yung upuan at tayo makipagniig sa Panginoon. Hallelujah. And then, habang nandiyan yung upuang ini-offer mo sa Panginoon, uupo dyan ang Panginoon sa iyong harapan. So let's pray to God and let's surrender to God everything. Hallelujah. And follow this prayer po. Yung pong taos sa puso po natin. Kahit halos hindi lumabas sa bibig po natin. But sa puso natin, silently. Amen? Close your eyes, brethren, and think that God in front of you sitting, yung binigay mong pinakamagandang upuan na na-imagine mo para kay Lord. Sa harapan. Nasa harapan mo siya ngayon. And this is our prayer to Him. Father in heaven, let my prayer become my lifestyle. Teach me to find refuge in prayer, Lord, and make my fellowship deeper, more deeper to you. Teach me to pray compassionately. Make my prayer my joy. Send me open door of opportunity for your divine plan, missions, ministries, service, and my growth, O Lord God. Use me for your glory. In Jesus' name, amen and amen. God bless po.